Hi guys! Ngayong araw ay magagawa naman ako siomay. Maraming siomay pero binadget, pero masarap. Gumamit nga pala ako dito ng dibdib ng manok. Ginayat ko muna itong karne para hindi mahirapan ng gilingan. Kalahating kilo din itong karne. Gumamit din ako dito ng isang malaking karot. Gagayatin ko din ito tulad ng gayat ng karne. Magiging masustansya ng siomay pag may karot. Gagamit din ako dito ng 3 piraso sibuyas at isang buong bawang. Pinitpit ko muna yung bawang para madaling mabalatan. Niwa ko din lang sa gitna ang mga sibuyas at pinagsama-sama ko lang silang lahat. Gagamit nga din pala ako dito na 5 pirasong nilagang itlog. Pagkatapos, gigilingin ko naman silang lahat dito sa food processor. Kalahati lang muna na nagiling ko dahil di kasya ang lahat. Isinama ko na rin sa paggigiling itong 2 itlog. Ito ang magsisilbing pamparami sa aming siomay. Nang magiling na, saka ko nilagyan ito ng hilaw na itlog. Nilagyan ko din ng 1 kutsarang harina, tsaka 1 kutsarang cornstarch. Naglagay na din ako ng 1 teaspoon na seasoning at 1 teaspoon na paminta. Nilagyan ko din ito ng 2 teaspoon ng asin. Tapos, saka ko ulit giniling. Hanggang sa maging pinan ang lahat. Papabilis talagang guwap kapag merong ganitong gilingan. Yung ganitong kapino, goods na yan. Transfer ko muna ito sa bowl ko nang gigilingin ko pa yung natira. Same process din, kasama na yung pampalasa. At ito na nga pala yung lahat ng nagiling ko. Mag-uumpisa na ako dito magbalot. Nung umpisa, di pa ako marunong balot. Nabutas pa nga yung molo wrapper na ang unang kong ginawa. Pero kung hindi natin pag-aaralan, di tayo matututo. Pinahida ko muna pala yung steamer na mantika para hindi ko mapit yung siomay pag hahanguin na. Hindi man kailangan maganda pagbabalot ng siomay. Ang mahalaga ay hindi siya matatapon sa steamer pag niluluto na. Or kung meron kayong pinagilagyan ng gravy, yung maliit lang, pwede mo siyang gawin moldehan. Pwede din dito moldehan ng puto. Basta maliit lang. At ito na nga pala lahat ang ginawa ko siomay. Bali, nasa 45 pieces din ito. I-steam lang ito ng 40 minutes. O higit pa, depende sa lakas ng apoy. Magsisimula ang oras pag kumukulo ng tubig. At ganito nga siya kapag luto na. Wala nang lumalabas na liquid doon sa siomay. At ito na nga, luto na. Pwede na kami kumain. Paborito nga pala din ito ni Onyot. Sa school, lagi itong binibili niya. Kaya ngayon, tuwang-tuwa siya. Kahit di pa namin ginagawa yung sausawan, sarap na siya. Ay, ang laway baga ay parang tutulo na. Lalo na pag nagawa ko tong sausawan. Naglagay nga lang ako dito na sinagag na bawang, toyong matabang, kalamansi. Hindi na ako naglagay ng chili ay gawa ni Onyot. Ayan, lalo na siya naglaway. Ganito naman ang sa papa. Sinangag na bawang, toyong matabang, at kalamansi. At syempre, chili garlic oil. Nagawa ni mami. Napakasarap talaga ang chili garlic oil ng mami. Ayun o, kita nyo naman kung gaano kakatakam. Ayun guys, kain na tayo. Nagpapak muna kami dyan bago kami kumain na kanin. Ayun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye.